Okay, so paliko na ako niyan. Galing ako sa may highway. So papasok na po ito ng pier ng Batangas. Sa kahabaan na yan. So ngayon, binidyo ko tong lugar na to para magbigay din ng idea tungkol sa kung magkano ang magagastos kapag isasakay mo yung motor magta-travel ka kung galing ng Batangas Calapan. So yun po yan. So dyan po ay meron kang unang gagawin is dahil nga short lang naman yung travel na yan, nasa mga 2 hours lang. So ang mangyayari, diretso ka na mismo doon sa may mismong pier. Pero bago mapunta doon, dadaan ka dyan sa gate. So may gate dyan na ang gagawin pagdating doon sa gate is pipila ka para kumuha ng terminal pay, yung kanilang bayad doon sa terminal. So may bayad yan na sa mga 65 pesos yata yung mabayaran. So ngayon gagawin, magbabayad. So yun yung unang gagastusin, magbabayad ng 5 pesos. Saan po terminal? Tapos diretso na doon, pagkatapos mabayad, diretso na punta na doon mismo sa gate. Yun una ngayon is ano pa lang yan, gate pa lang yon. So yung magbabayad ka doon mismo sa pangalawang gate, hindi din sa unang gate, sa pangalawang gate, para sa terminal fee na kailangan bayaran. So dyan pipila ka. So nakita nyo, so, may mga nauna na sa akin. So actually nauna ako nyan sa kanila, kaso lang akala ko the same lang yung process ng galing Batangas pumunta Katiklan. So ang ginawa ko kasi ngayon is para makatipid is dumaan muna ako ng Calapan, magmiminduro ako, kasi nga maabot ng 10,000 kung from Batangas papuntang Katiklan, mahal. Try ko dito sa kabila, magkalapan ako, tapos magta-travel ako ng from Calapan to Rojas naman. So yung dito sa terminal, yan dyan magbabayad is nasa mga 65 pesos lang yata mabayaran. Hindi ko sure kasi nga kalimutan ko, nasa ticket kasi yun, binigay ko kasi dyan 100. So mga barya na lang yung sinuklik sa akin, kasi mga nasa unahan ko yung mga big bike. Ngayon pagkatapos dyan, makabayad ka na dyan, merong gwardiya na naghihintay doon sa unahan. So pagdating doon sa gwardiya na naghihintay sa unahan is ang gagawin, itatanong kung saan ka pipila at anong tawag nun. So dyan nagbabayad na ako, tapos ang mabayad, saan ka pipila at anong shipping line ang iyong sasakyan. So meron po dyan Starlight, may Montenegro, so meron din pong Pascat, kung ano yung gusto mo. So ngayon tinuro ako ng mga guardian, nang tanong ako dyan na doon sa may dulo. So yung nasakyan ko pala dyan is Montenegro. So mas mura sa Montenegro, nasa 1,300 lang yung pagkarga ng motor kasama na tao doon. Pero yun nga, nung dumating ako doon sa taas is mga upuan lang, wala higaan kasi nga nasa mga more than 2 hours o yung may bakod 2 hours lang yata yung travel ng from Batangas okay, sa may Calapan na mismo. So yan, so yan, dito dadaan dyan sa lugar na yan, tapos bandang dulo. So dito ako sa kabila sa number 10 ako pumunta. So sarado kasi yung isa, so dito ako sa pinakadulo. So yung nakapila dito pala sa may bandang kanan. So dito ako lumusot kasi nga wala namang pila dyan. Pero yun nga, tinarangan na kasi yun, so hindi na ako pumasok na may harap. So dito, so dyan pa lang yung bayaran. So dito ako nagbabayad ng
hinto ka dyan kasi nga hintay ka ng signal nila kung papago ka na. So nagbayad na ako dyan ng 1,300. Then pagkatapos ng magbayad, diretso ka na, papasok ka na mismo doon sa may pier. So yan, para makasakay ka na mismo ng barko. So dito sa Batangas, wala siyang hindi matagal yung pagsakay mo ng barko dyan kasi nga halos oras may barko na masasakyan na pupuntahan. So yun, sakay ka na ng barko dyan, diretso na. So inspection mo na nila yung ticket mo kung meron or wala, kung may kulang pa ba wala. So yan yung nagiging process dyan, diretsuhan lang. Kasi nung unang sakay ko is dati nadaan ka pa ng Coast Guard, tapos pumunta ka sa shipping lines bago ka pumasok dyan. Kasi nga isang diretsuhan yun, pero ngayon is magkakalapan kasi muna ako. So mas mura, nakakamura Sir, ako pasok doon. dito. Pero siyempre ngayon pasok na sa barko. Pero pagdating doon sa Calapan, magta-travel pa yan ng 2 to 3 hours, more than 3 hours pa ang